Good morning mga kalaro. Narito na naman tayo sa ating kusina para maglaro tayo ng ating pananghalian. Mayroon tayong nakaprepare dito na shrimps. Ito. Tag-ulan ngayon dito kaya gagawin natin itong sinigang para masarap humigop ng sabaw dahil sa malamig ang panahon. Paparisan natin siya ng fried fish, yellowfin. Ito. May isang pirasong yellowfin na nahiwang 4 na hiwa. May kataasan kasi ang yellowfin at ang hipon. Kaya nagdidepende tayo sa budget. Ito pang bahay lang naman ito, hindi ito pang restaurant o anuman handaan. Pang bahay lang itong aking niluluto. Ipinakikita ko lang para sa ating mga gumagabay dyan na gustong matutong magluto at pinakikita natin kung paano matipid sa ating pagluluto para makaraos lang ang ating paghaharap-harapan sa pagkainan. Lalong-lalo na pag malaking pamilya. Ngayon, tulad nitong ating sinigang na hipon, pinakikita natin ito sa ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na sa ating mga baguhang kung paano maglinis ng hipon. Sabi ko nga sa inyo, sinusundot lang ito dito sa likod ng tinidor. Yan, susundutin mong ganyan. Yan, lulutang na yan tae niya. Ayan. Mahaba ang tae niya. Yan, ganyang kahaba, makukuha nyo. Para pagkain nyo mamaya, ay hindi nyo na tatanggalin ang dumi. Pwede din nyo na ang diretso ang subo. Ayan. Ganyan lang po ang pagtanggal ng dumi ng hipon. Ayan, mahaba. Ayan, dalawa lang ang tinira ko. Nasundot ko na lahat ng mga yan. Susundutin nyo lang ng tinidor para matanggal yung tae ng hipon sa loob ng katawan. Kaya yung mga hindi pa marunong, tinatanggalan natin ito ng sungay, yung matulis dito para hindi tayo masugat. Ayan, pag natanggalan na, tutusukin nyo ng tinidor sa likod para matanggal ang tae niya. Gano'n na lang po ang paglinis ng hipon. Ngayon ang sinasabi ko nga sa inyo, sa ating pagluluto, tiniisip natin kung paano matipid sa budget dahil napaka-importante ng budget natin sa ating pang-araw-araw na pagkain. Tulad ng sinigang na hipon, ito ay 4 na klase lang ang kanyang gulay, kamatis, sibuyas, okra, kangkong. Pero kung ipulod mo yan sa gulay, dapat mayroon pa yan talong, puso, sitaw, labanos, gabi. Oh. Ayan ay kumpleto ng sinigang. Pero nagdidepende nga tayo sa budget. Ang importante, masarap din kahit na kulang. At napakahalaga dyan ang kamatis at itong pang-asim sa ating sinigang na hipon. Kahit wala yung ibang klaseng gulay, masarap na ang lasa niyan basta hindi mawala itong pang-asim at kamatis, sibuyas sa ating sinigang. Ngayon naman, dito sa ating ipapartner natin na yellowfin, medyo may kataasan ng budget ng yellowfin. Kaya ito nga isang piraso lang ang nakuha ko dahil ang presyo ng hipon ay 400 ang kilo. Dito naman sa yellowfin ay 380. Kaya itong isang piraso nakuha ko ng 70. Partner lang naman ito kaya okay lang ito. Kahit na isang piraso dahil 4 na tao lang naman kakain ito kaya hiniwa ko ng 4 para tigitig isang hiwa partner sa sinigang. Ngayon, sa ating pagbabudget, lagi tayong iniisip natin paano magkasya ang budget sa ating pagkainan. Okay lang sa mga kapalang bulsa, hindi na inisip yan, basta importante sa kanila makakain sila. Pero tayong medyo manipis ang bulsa, iniisip natin paano magkasya yung budget. For example, may budget tayo sa isang araw ng 500. Ayan. Kasi magkano lang ang sahod ng isang manggagawa ngayon ay
600, pasabihin mo na 700, o sa 700, hindi mo pwedeng ubusin lahat yan doon sa budget ng pagkain. Kaya palagay mo, 400 to 500 ang budget mo, may matitira ka ng kaunti para sa ibang paggagamitan. Kaya ngayon, ang budget mo halaga 400 o 500, iisipin mo kung paano magkasya sa tatlong kainan. Kakain ka ng umaga, tanghalian at sa gahaponan. Pagkakasyahin mo yung budget mo na halagang 500 sa iyong pamamalingki para magkasilang ang budget mo sa iyong pang-araw-araw. Ngayon, mayroon tayong mga pwedeng mga bababa ang halaga ng ating iluluto at mabitamina na tulad ng gulay. Ayan. Kaya itong ating menu sa ngayon ay hindi mo masasabing hirap ang iyong kalagayan. Dahil itong hipon, medyo may kataasan ng budget, sa halagang 400 ang isang kilo. Ito, kumuha lang ako ng kalahating kilo, kaya umaabot na ng 200 ang ating hipon plus gulay. Palagay mo ang gulay ay 10. Lahat-lahat na palagay mo 50, 250. Yan, 250. Ang kakain itong 250 ay 8 tao lang. 8 tao lang. Kaya medyo may kabigatan pag hipon ang budget mo kung pangkaraniwang kang mamamayan na ikaw ay sumasahod lang ng minimum. Mabigat ang hipon. Pwede mong abutin dyan yung katulad ng galunggong o anuman, pero sa hipon siguro ko once a month, mabigat na yung once a week. Hindi kasaya ang iyong budget. Okay, punta na tayo sa kusina para maumpisa natin ang pagluto. Ito, narito na tayo sa harap ng kusina. Papaandarin na natin yung kalan at ilagay na natin yung mga gulay ng ating pangsigang. Ayan, kamatis, sibuyas. Papakuluin na natin siya. Ayan. Habang inaantay natin siyang kumulo, pinapainit natin yung mantikang pagpiprituhan natin ang ating isda. Ano pong lulutuin ninyo? Call me Les. Ang luluto natin ngayon ay sinigang na hipon at fried yellowpen. Ayan. Tag-ulan dito sa amin kaya kailangan namin ng sabaw na mainit para mawala yung lamig ng panahon. Puso na ngayon ang tagbagyo, may bagyo at ang paparating. Kaya naisipan kong magsigang, masarap humigop ng sabaw na mainit na medyo maasim-asim. Yan. Dahil sa panahon, isinasabay ko lang sa panahon yung aking iluluto. Kaya kayo, yung mga tag-ulan na lugar, pwede kayong magsigang para maghigop ng sabaw na mainit. Sa ating pagsisigang,
Marami tayong mga magandang klaseng sigang bukod sa seafood, pwedeng baka, pwedeng manok, ayan, kung ano man kambing, lalo yung sinampalukan, ayan. Marami tayong pwedeng sabawin ngayon na panahon na tag-ulan. Makakapagsigang tayo ng masasarap na masabaw na mainit. Ito, mainit na yung ating mantika. Ilalaglag na natin itong fried fish. Ayan. Habang inaantay natin kumulo yung ating sabaw ng sinigang, ang nilagay natin dito sa kasero lang pangsigang na pala. Hindi ko na ipakita. Medyo na ano ko kanina kasi ang ginagamit natin sa pagsigang laging hinugas ng bigas na pangalawa. Yan. Ayan ang mga masarap na pangsigang, pangnilaga para yung sabaw mo ay maputi na. Kaya yan ang ginamit ko. Ngayon sa mga dumadaan sa ating TikTok, mayroon tayong mga nakadisplay sa ating TikTok shop na mga magagandang product para umorder tayo. Pwedeng pang sarili man or pang regalo. Tulad nitong cellphone Samsung 24 Ultra. Ito, para mayroon lang tayong magamit pero hindi mo rin basta-basta ang Samsung at mga Samsung ngayon ay magagandang klase na tulad nitong Samsung na nagkakalagaan 2,879. May cellphone ka na at pwede mong pangregalo, lalo-lalo na kung may jowa ka, pwede mong iregalo sa jowa mo para mayroon kayong contact sa isa't isa. Ngayon, kung wala ka naman bantay sa iyong bahay, madalas kang umalis. Ito naman ang nararapat mong bilhin sa halagang 1,298. May CCTV camera ka na. I-connect mo lang sa iyong cellphone kahit saan ka dulo ng buong Pilipinas, makikita mo siya. Aywan ko lang sa abroad. Palagay ko kita pa rin sa abroad yan. Oh. Makikita pa rin sa abroad yung CCTV. Dahil ako, ang CCTV ko hanggang Bicol, nakikita ko hanggang Cayman Valley, nakikita ko. Outside the Philippines, palagay ko kita pa rin ang CCTV. Wala lang akong idea. Ngayon, kung gusto mo naman ang iyong pagmumuni-muni malambot na higaan, ito mayroon tayong 3,999 na family size na kama para malambot ang iyong paghiga. Ito, nararapat mong bilhin. Sa halagang 3,999, magandang klaseng kama na ang mahihigaan mo. Ngayon, ang jiwa mo mahilig maglaro. Tulad ng basketball o anumang klaseng laro, ito na nababagay mong irigalo sa kanya. Rubber shoes halagang 1,084. Magandang klaseng rubber shoes ang sapatos na itong pangregalo. Ayan, marami tayo rito. Maraming mga nakadisplay, pwedeng pangregalo. Tulad nito, biniregaluhan mo siya ng rubber shoes, regaluhan mo na rin ng bola sa halagang 499. Makakapaglaro siyang sarili niyang laro at binigay mo pa itong ring para kumpleto na ang boyfriend mo. Regaluhan mo na rin ang ring sa halagang 3,375. May sarili ng laruan ang jowa mo. Ngayon, dahil niregaluhan mo naman ang jowa mo ng mga ganong klaseng pangregalo, ito naman ang nararapat mong igante sa iyong jowa. Bilhan mo siya ng folding bed para habang nag-aantay sa iyo, nagre-relax siya sa folding bed na malambot ang kotson. Sa halagang 1,279, may folding bed na ang jowa mo habang inaantay ka niya. Back to the front muna tayo. Babalik na rin natin yung ating fried fish.
Okay, back to the front muna tayo. Alexandra, good morning sa mga dumadaan sa akin live. Please lang, tap, tap, tap. Charming, sure. Good morning, sinigang cooking station. Yes, Mr. Popit, sinigang na hipon at fried yellowfin. Okay, kumukulo na yung ating pinakukulo. Lagay na natin yung matitigas na gulay tulad ng okra. Ayan. At ilagay na rin natin yung hipon. Takpan natin ng kumulo siya ng kumulo. Ayan. Titimpla natin siya ng pang-asim. Kumulong-kulo na siya. Tinitimplan muna natin siya. Titikman natin ang sabaw kung tama ng timpla. Okay, tama-tama lang ang asim. Ayan ang ating sinigang. Dadalhin na natin siya sa dining. Ito. Usok pa. Ang sarap ng amoy. Amoy na amoy yung siling pangsigang. Doon na muna tayo sa dining. Tikman na natin itong ating sinigang. Ayan. Masarap ang amoy ng sabaw. Ito, pananghalian ko nito, mag-11. Ayan. Ayan, tamang-tama lang yung ating pangsigang, medium size na hipon. Ayan. Suwabing-suwabe yung ating sabaw. Masarap ang lasa ng sabaw ng hipon. Ana Mariel, good morning sa mga dumadaan. Kain tayo. Kain tayo. At paparisan natin itong ulo ng yellowfin. Sarap.
Ito, ang kapartner ng ating sinigang ay yellowfin na prito. Ang lasa ng ating yellowfin talagang presyong pang yellowfin talaga. Sariwa pa itong yellowfin na ito kaya masarap ang lasa. Yung ating pagbabalat ng ating hipon, sinabi ko sa inyo, pag sinindot na itong likod na ito, pag sinundot ng likod nito ay wala nang dumi ito. Ayan. Kainin mo ng buo pag nabalatan mo, wala na tayong problema dahil nasundot na natin yung dumi niya. Pinakita ko naman sa inyo kung paano susundutin. Kaya wala ka ng alinglangan pag kinain mo buo ito, gano'n dito. Natanggal na ang kanyang dumi. Yung aking kain na ito ay totoong kain na ito hanggang tanghalian na ito kasi tamang-tama. 10 to 11. O advance ito, quarter to 11. Masarap lang humigop ng sabaw. Dahil kagabi pa rito umuulan na kami ng inuulan kaya malamig ang panahon dito sa amin. Ayan. Sa kamatis naman, sabi ko sa inyo, pagluto ng ganito natatanggal ng balat. Ayan. Masarap kainin. Ayan, tanggal ng balat. Ayan. Kahit sa prito, ay masarap ipares yung kamatis na naluto ng buo lang siya. Hindi, sabay ka kasi. Ito, pag piniprito natin ang isda natin, pag medyo tostado, malutong ang ulo. Kaya ito paborito kong ulo ng isda. Malutong siya. Okay, sa ating mga taga-subaybay, tapos ng ating pagkain. Lalong-lalo na yung mga gustong matutong magluto. Napakasimple lang nito. Ating niluto, sinigang na hipon, at fried yellowfin. Okay, maraming salamat sa inyo dyan. Bye-bye sa mga taga-YouTube. Bukas muli tayo. Bye-bye.